Okay, so tayo po ay nasa Philippians chapter 4. Ulitin ko, Ian. Thank you sa pagbabasa. Palakpakan naman natin ang Lord. Alam niyo mga kapatid, hindi po madaling tumayo dito at magsalita. Give credit sa mga sinusubukan nila. Ano po? Nakakatuwa nga eh. Kaya lang tatapusin mo susunod ha. May sumunod na verse, lang, purihin po ang Diyos. Basang-basa pa kami. Philippians chapter 4. So, nandun tayo sa dulo. At ang pinag-usapan natin last time, yung sikat na verse. Ano yung sikat na verse? I can do all things through Christ who strengthens me. At naintindihan natin na hindi siya pang board exam. Naintindihan natin na tungkol pala yun sa supplication ng Diyos kay Paul na natutunan ni Paul sa marami, sa kaunti. Ako ay tinuruan ng Diyos sa lahat ng aspeto na kayanin ito. At maintindihan natin mga kapatid na ganun talaga. Minsan may sobra, minsan kulang, pero ang pagtuturo ng Diyos para makontento tayo sa kung nung meron, kasi mga kapatid ganito, isipin natin mabuti. Paano nakakasurvive ang isang tao? For example, siya ay nag-loan para sa negosyo. Nagbawas siya at kailangan niya magbawas. Kaya naman pala para makabayad doon sa loan. Kaya naman pala. Ang tawag po doon mga kapatid, simply put, that is called adjustment. At ang adjustment na tututunan, yun ang sinabi ni Paul. I have learned to be content. Ang pagiging kontento pala ay natututunan. Ibig sabihin ni Pablo dito mga kapatid na hindi pwedeng yung gusto mo, gusto mo lang. Ibig sabihin pala, kung magkakape ka, hindi kailangan mahal. Rebuke po yun sa aking sarili. Ano po, hindi po kayo yung... hindi kailangan palang gumastos ng malaki pagdating sa pagbili ng kape. Pwede palang hindi mamahalin. Can you say amen? Parang hina, pero sige. Hindi pala, pero mga kapatid, ang sinasabi natin dito, mga kapatid, that the gospel per se is somehow teaching us to be content. Sa kahit anong pinagdaanan ng buhay mo, kapatid, hindi ka iniwan ni Kristo. Tama? Hindi ka iniwan ng Diyos. Maaaring ang pamilya mo i-disappoint ka, maaaring ang trabaho mo i-disappoint ka, but Jesus does not disappoint. Ngayon po, looking at all of these things, so yun yung inaral natin last week. Bago po ako magsimula dito sa ating second week or last chapter, gusto ko lang muna po kayong tanungin mga kapatid, yung sa nangyayaring impeachment ngayon, nangyayaring impeachment, ang pinupush ng prosecution ay i-open ni VP ng senator judges yung opportunity na matignan yung bank account ng ating VP. At the same time, marami din magmamakdol at sinasabing tutukan nyo rin ang flood control. Bakit ito lang? Bakit puro impeachment? At may punto rin yun. Tama naman. Bakit kaya nagkakaganon ng tao? Bakit kaya nagagalit sila at gusto nila yung dalawang word ang laging lumilitaw, transparency and accountability. Yun lagi ang lumilitaw. Pero bakit nila gusto yon? Simply put, that is the money of the people. That's the money of the people. And because may mga nangyaring anomalya, ang gusto nila malaman, ginastos ba yung pera ng tama? Ginastos ba yung pera ng tama? Because that's our taxes, that's what we give. Mga kapatid, sa church, hindi masama na mayroong transparency and accountability. Kung naalala niyo po, nag-post kami na noong January, nasa 100 plus thousand yung pumasok, pati noong February, pati yung March. At sabi nung isang umaattend, nagulat daw siya na ginawa natin yon, umaattend siya. At ang sabi ko, bakit ka nagulat? Negosyo ba kami? Hindi naman negosyo ang church. Bakit na sa amin siya dapat itago? Pera nang nagbibigay yon. Pera niya yun. So dapat alam nyo yung binibigay sa akin ng church. Kasi mga kapatid, pangit man sabihin to, kayo ang boss ko. Presidente yan. Pero ang ibig ko sabihin mga kapatid, pag nag-announce tayo, for example, 200,000 ang giving, 190,000, 180,000, maabot ng 200,000. Papakita natin savings, papakita natin yung ginastos. Bakit natin yun ginagawa? It is for transparency and accountability. Why?
Because that is the money of the church and the people of God. Practically speaking. Ibig sabihin mga kapatid, kayo bilang mga membro, meron kayong karapatan para malaman yon. You have all the right to know where your money is going. You have every right to know where your money is going. Bakit? Kasi you're part of the church. Hindi pwedeng ganito lang. Magtiwala lang kayo sa akin bilang pastor nyo. By faith lang. Hindi dapat ganun kasi I can abuse with my sin the giving of the people. I can abuse that. I can. So meron tayong structure. Meron tayong deacon for finances, si Tita Te, along with Alni and Christine, na napakadaling mga kausap. No? Release lang ng release. Gilang! Yeah. Go! Talaga, 100,000? Oo, go! Diba? Pero maganda na may paliwanag pa. Bakit kayo gagastos ng ganito at ganyan? Kasi that's transparency and accountability. Tapos gaganito, lavish ba yung gastos nyo? Kailangan ba talaga ng church ng MacBook? Hindi makarecover no? Talagang kailangan ba ng church ng MacBook? At sabi namin, oo. Paano naman lalitaw yung napakaganda nating slides kung walang MacBook? Diba? So, the purpose of it all is simple. I have to be transparent and accountable to you. Mga kapatid, yung pagbibigay ninyo, may purpose yun. Sa dulo, nakakatawa na sa dulo ng letter of joy and gospel mission, sa dulo, naandun yung financial support. Nandun yung financial support. Do you know why, brothers and sisters? Because yung practicality ng financial giving ng church nawala. Practically, what we give to the church is part of gospel ministry. Practically, let me say this again. The mission of the church is the gospel at part ng gospel ministry ang pagbibigay. Sa verse 15 po, makikita natin that the purpose of financial giving of God's people is for the advancement of the gospel. At kayo mga tigil-Pilipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, yung ministry ni Paul, Acts chapter 16, nung nagsimula, nang ako'y umalis sa Macedonia, walang ni isang church. Ayokong gamitin yung word na iglesia kasi iba yan sa Tagalog. Iba yung take natin dyan. Pero iglesia talaga, ecclesia. Yung iglesia na pagkaisa sa akin, hirap na hirap kami ni Nika magbasa kanina sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lamang. Ang sinabi nito ganito, walang ibang grupo ng tao na nakakaalala sa akin kundi kayo. Aamin ako sa inyo mga kapatid, masakit din sa part namin, yung may mga kasama kang matagal na at hindi ka nila maaalala. Pag nakita mo silang naging successful, pag nakita mo silang nagkaroon ng financial blessing sa buhay nila, nalungkot din at masakit na hindi nila maaalala ang suportahan ng gospel mission. The purpose of the financial giving of God's people is for the advancement of the gospel of Christ. Hindi ang purpose ng pagbibigay ay para mas dumami kung anong meron ka. Hindi yun. Hindi sinabi ni Paul na nagbigay kayo, therefore yayaman kayo. Ang sinabi niya, to advance the gospel. To advance the gospel. May magandang idea pagdating at kaya nyo yung mga baby, mga kapatid, labanan yan, tumingin kayo dito. Yung kagandahan ng gospel ay ito, na ang mission ng gospel hindi mag-move forward kung walang kung walang funding. Kung walang financial leeway ang mission, hindi ito magpapatuloy. Ganun ka-importante ang giving. Para po magamit yung mic na ito, kailangan natin bumili ng mic. Kailangan natin magbayad ng kuryente. Saan kukunin yon? Kailangan po natin, para umawit, kailangan natin ng sound system. Para makapagbasa sa screen, kailangan natin ng TV. Kailangan natin ng MacBook, apparently. Kailangan natin yan.
para maganda ang itsura. So, mga kapatid, ang ibig kong sabihin dito, paano magpapatuloy ang gospel mission if practically ayaw nating magbigay? Nagnanakaw lang ang church. Kumukuha lang ang church. Nagbubulsa lang ang church. Etc. Etc. Brothers and sisters, the purpose of financial giving, yung sinabi sa verse 15, the purpose of financial giving is simple. That when we give for the gospel mission. That the mission would move forward. Pwede ba ako magtanong sa inyo, nakita nyo ba yung sarili nyo nagbibigay at yung unang motivation ninyo ay kayo? Paano ako kikita? Paano ako makakakuha? Lord, meron akong gagawin na proyekto. Magbibigay ako o babawi ako sa iyo, Panginoon. Hindi iyon ang purpose ng pagbibigay. Gusto mo magbigay dahil yung mission nagpapatuloy. Kaya natin sinasabing, sometimes when you give, walang pangako na may babalik sa iyo kahit ano. I do not want to make promises to you that money will come back to you. Do you understand? That money will not come back to you. Maaari kasi magbigay ka, tapos yung pagbibigay mo hindi pumalik. At magagalit ka sa Panginoon. Ang pangako mo, multiply mo to. Ang pangako mo, ganito, ganyan. But that's not the promise. Ang pangako ng Diyos, sasamahan ka niya, di ka niya iiwan. Ang tanong, pwede ka bang bigyan ng Diyos pag nagbigay ka? Of course! But if the motivation is for you to have more, then that is no longer worship. Naiintindihan niyo ba? Hindi na pagsamba. Pag ang gusto ko, pag nagbigay ako, ang nasa isip ko, dadami to. Ang motivation ng nagbibigay na ganon, greed. Tignan niyo siya. Binless siya. Nagtanim kasi. Dapat magtanim kayo. So, ang motivation ng tao, ay dapat magbigay ako para bigyan ako. So, hindi pagsamba, hindi magpatuloy ang misyon. Naku, para bigyan ako. Pag yun ang utak mo, kapatid, greed ang tulak nun. Pag gagamitin mo ang simbahan para sa financial gain, greed ang nasa isip mo. Nakakatakot yun. Sinasabi ko ito sa kwarto ng maraming profesional at nagtatrabaho. Alam ko marami sa inyo nagbibigay. At kung ma-offend kayo sa ganitong teaching, I'm really sorry, but maluwag ang pintuan. We will use that money for the gospel to move forward. Gagamitin namin po iyon para magpatuloy ang ebanghelyo. At alam niyo po mga kapatid, kitang-kita ko yung kaipokritohan ko dito. Kitang-kita ko yung kaipokritohan ko. Last year, kinall out ako ng isang naglilid sa atin. Sinabi niya, ang turo niyo sa amin noon, kung hindi para sa gospel ang pagbibigay namin, pwede na namin kunin ang pera namin. Pero bakit nung malaki ang magbibigay, pastor, at may malaki nagbigay? Bakit parang gusto niyong i-impress yung nagbigay? Totoo yun. Totoo yun. Pag may, kasi po di ba may kung hindi nyo alam, may to perfect transparency, may nagbigay ng malaki dito sa church para dito. At naalala ko, darating yung supporter na yon. Gusto ko siyang i-impress. Alam niyo kung bakit? Kung may magbibigay at nasa 10, 15,000, 20,000, kaya kong sabihin, wag. Kaya kong sabihin, hindi, gospel kami. Pag 1 milyon na pala ang bibigay, babaguhin ka pala, no? Ako lang ba? Sige, ako lang. Sorry. May i-reveal pala yung ganong halaga sa puso mo. Ang donate 1 milyon eh. Ay, ano po kailangan nyo? Juice. Tubig. Babaguhin pala nung ganon ang puso mo. Una, may kapasidad pala ang Diyos na humipo ng puso na kayang magbigay ng ganong halaga. Pero pangalawa, ang iniingatan pala ng Diyos sa ganong halaga, hindi yung tao, tayo. Paano kung may bumulong sa akin? Hinipo ng Diyos ang puso ko, magbibigay ako 100 milyon sa HTM. Talaga.
Atin lang yan, ha? Mag-iiba yung puso mo, eh. I am not proud to admit that to you, but that's what happened to me. That time, hindi ako dapat tumayo. I was called by the leadership na huwag munang tumayo at magpahinga. Pero nung nadinig ko magdodonate ng ganong halaga, patawarin yung pastor nyo. Yung puso ko parang, tubig po, sir. Kape po, kape. Timpla niyo kape to. Eh, nagsimula po kami, brown out kami mga kapatid. Nagsimula kami, brown out. Nagpipreach po ako ng gospel, brown out. Nagbibigayan po, nag-o-offering po, barya-barya. Tapos may magdodonate ng 1 milyon. Yung utak ko biglang kung ano-anong nangyari. Pwede to, no? Pwede yan, ano? Patawarin ako ng Diyos, pero yun yung nangyari sa akin. Money can change you, brothers and sisters. Money can change us. Money can change the most gifted politicians into power-hungry people. Pansinin nyo, walang corrupt, walang nangurap. Well, hindi naman wala. Pero karamihan na nangurap, matalino. Karamihan nangurap na matalino. They came from good, prestigious universities. Because hindi kasi issue yung talino Issue yung puso. Issue doon yung kasalanan ng puso. Hindi issue yung matalino ka. You can be an engineer, architect, a doctor, what have you. You can be a lawyer, and your problem is your heart. The greed in your heart. Kasi gusto ko mas marami. Kasi hindi pwedeng ako ang mali. Dapat ako ang tama. And somehow, that stops the gospel. Brothers and sisters, the church is not called to make the pastor rich. Nilagay ko po yan, pero baka mali yan. Ewan ko. The church is not called to make the pastor rich. Mga kapatid, may sasabihin ako sa inyo, mga kapatid, pwede nyo akong tignan dito. Hindi nyo kailangan labgipan ako every time na may pagpe-pray ako. Kung meron, salamat. Pero hindi kailangan. Kung hindi nyo kaya, huwag nyong gawin. Masaya akong makita kayo, masaya akong magsama-sama tayo, masaya akong kumain sa salo-salo natin. Hindi nyo kailangan isipin na, ay binyag, dapat natin abutan si pastor. Maganda kung meron, appropriate kung meron, pero kung wala, it's okay. At ganun din po sa lahat, ganun din po sa lahat ng pastor na HTM. You don't have to. Maganda kung meron. And I hope na nandun sa desire nyo to bless them. But if not, if walang financial capability, we are more than happy to come to you and serve you. Masaya kaming nandoon at masaya kaming, kuwari, birthday, pagpe-pray. Why not? I will be there. I will pray and I will be happy to be with you. Church family natin to Alam niyo, nakakatakot kasi naging parte na rin ako ng isang malaking church at nakikita ko yung galawan ng malalaking church. Korporasyon na lang sila At ayokong magsalita na parang hindi tayo lumalago. Ayokong magsalita na ganun kasi lumalago tayo. But ang aking pong desire is that yung community natin, the desire to love Jesus is going to be rooted sa gospel. Or to make the church as a business, but by the giving of God's people, make the mission move forward for God's glory and grace. Ang prayer ko, magbigay kayo. Those who are praying to go abroad, give. But yung heart ninyo nasa, nawa maraming maligtas. Nawa maraming makakilala sa Panginoong Hesus. Amen. Kapon po may lumapit sa atin, a member of our church sa HTM Orani, at nagulat daw siya sa dati nilang simbahan. May award daw yung pinakamalaking magbigay. Aba, handa kayo mga kapatid. May mga award din kayo. Nakalagay doon, for the highest tither. Eric Mariano. Hirap. Si Eric pala. Si Eric pala ang susi no? Parang, nilagay mo ang pangalan. At ang sabi sa akin ng ating member, proud na proud daw sabihin na ako ang highest tither ng church. Is that not sad? Alam niyo yung puso ng gustong magbigay sa Panginoon, sasabihin nila, wag niyo nang sabihin galing amin yan.
Wag na. Sa Panginoon yan. Para po sa admin, sa admin, halos po lahat doon sa admin, titers. Mabibigay sila at hindi na nila sasabihin ito yung binigay namin. Gagastusin na lang sa MacBook. Hindi. Lagi ko nabibiro yung admin no? Pero yun po, ibig sabihin, the desire is the glory of God would move forward. At mababasa natin, let's go to verse 16 to 20. Tagalog tayo, Abi. Kung maaari. Verse 16 to 20. Ang bilis naman yan. Ang bilis naman ng transition na yan. Gumanon pa lang ako, nandun na. Ba talaga pag MacBook? Kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli pa para sa aking kailangan. So mga kapatid, naaalala nila ang kanilang pastor. Isipin niyo yan mga kapatid. May nakakaalala ba sa inyo sa akin? Naalala nila. At ano po sinabi? Verse 17. Hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadarami para sa inyo. Dahil pag nagbibigay tayo ng pinansyal sa simbahan, ang totoo nun may nababago sa puso natin. Ibig sabihin, mas nababawasan yung pagtitiwala natin sa pera mas nababawasan yung pagtitiwala natin sa pera at mas nagiging totoo yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi pwede tayong mawalan. At kayang mag-supply ng Diyos ng mas malaki. At alam niyo, pag nadidinig natin itong mga gantong turo, iniisip natin, bakit ganito ang teaching? Ngayon, na-bless pa naman ako last week. Pero bakit dito? Kasi yan yung nakasulat sa Bible. We will always study what's written in the Word of God. Ngayon, sabihin niyo, hindi ako komportable. Isipin niyo naman ako nagtuturo. Ako yung pastor dito. And yet, sasabihin niyan dapat pagpalain at dapat maalala. Kasi ganun po yung pagmamahal nakakaalala. Paano kaya sila pastor? Naalala ko po nung gabi na inadmit si Jonah sa ospital at manganganak na. Ako po yung preacher nung evening service ng gabing yon. And I remember bago umalis, ang dami nag-pray, may mga nag-abot, nandito kami para sa inyo. Hindi ako nanghingi. Hindi ko pinarinig. Meron naman kami. And yet the people remembered. Thank you, mga kapatid. Ginagawa niyo madali ang pagpapastor ko dito sa ating church. Ginagawa niyo pong madali. Even sa mga birthdays, yung mga simpleng regalo. Gagawa ng halya tuwing Pasko. Aabutan ako. O, alam niyo naman ang kahinaan ko, mga kapatid. Yun lang naman. Kape lang naman Siomay. Tapos, Di ba yung maaalala nyo, pagpe-pray nyo kami, Sister Jonah, pag medyo maingay si Teo, papabayaan nyo lang muna. Salamat po. Totoo, salamat. Salamat na binubuhat nyo siya, mahal nyo yung asawa ko, mahal nyo ako. Kasi ginagawa nyo madali ang pagpapastor sa church na ito. I'm pretty sure, si Ma'am Abbas, Sir Leo sa Pilar, yung pagmahal sila sa Pilar, they enjoy that. We enjoy that. Nagiging madali ang paglilingkod dahil ginagawa nyo to para sa amin, mga kapatid. Gusto kong malaman nyo. So, 16 to 20 po mga kapatid, ang pinapakita dito, giving is our benefit, for God is the one that rewards generosity. Giving is for our benefit. We never lose anything when we give to God. Walang nawala sa'yo. Kapatid, pag ikaw ang nagpatawad, walang nawala sa'yo. Kasi minsan hindi lang pera ang pwedeng ibigay Pag nagbigay ka ng oras at effort, hindi ka nawalan Walang nawala sa'yo. Wala talagang mawawala sa'yo. Pastor, wawaldasin nilang naman nila ang pera. Sila may pananagutan nun sa Diyos. If yung kalagitnaan ng lahat ng to, niloloko ko lang pala kayo. At hindi pala para sa misyon yung paggastos namin ng pera. At somehow, magkakakuntsaba kami nila Sir Leo. Na, ito malaki na to. Saya yan. Di ba? Abi, yan. May mga share, buto mo din. Mahirap na. Alam magsasalita ha. Next week ulit. Parang, di po ganun nangyayari. Pero pag ganun po, ang nangyayari pala, alam niyo yung unang pananagutan namin sa Diyos. Una namin pananagutan sa Diyos. At ayaw namin yun. Ayaw namin managot si Panginoon. Kung hindi kayo nawala, mga kapatid, pag kayo nagpatawad, binigay niyo yung forgiveness, hindi kayo nawala. Pag kayo yung unang nag-reach out, kuwari, di kayo nag-uusap, unang kayo nag-reach out, hindi kayo nawalan.
Ang tawag doon, pagpapakumbaba, na minsan kailangan din ng ating puso. Pag ikaw ang unang humingi ng sorry, hindi ka nawalan. Pakiramdam mo lang nawalan ka dahil niloloko ka ng laman mo at yung pride mo namamatay. Hindi ka nawalan sa pagbibigay mo sa Panginoon. Hindi ka nawalan pag ikaw ay nagbigay. Eh mahirap, pastor, ang hirap ibigay ng sinasabi niyo, forgiveness, effort, ang hirap. At kapatid, kaya ka nahihirapan dahil meron tayong pride sa ating puso. And somehow, what we need is to give. Somehow, generosity is the cure for our pride. To give more. To love more. We never lose anything when we give to God. We gain joy. We gain satisfaction. Not in what we have, but what we have in Christ. Ang pinakamakikita nyo, the most joyous people are the ones who give. Hindi sila yung nag-hoard. Hindi sila yung ako lang ang bibigyan nyo, sila nagbibigay. At hindi kailangan pera to mga kapatid. Yung simpleng ihahatid kita pag uuwi ako. Yung simpleng dadaling kita dito at dadaling kita dyan. Anong pwede kong itulong, anong pwede kong gawin. Parang minsan iisipin nyo mga kapatid, si pastor nakakatuwa, nagpapamigay ng libro. Tapos kanina may kumontak sa amin, may libro na ulit na bago dun sa binibila namin, purihin ng Diyos. May book budget ba tayo dyan, finance? Mamaya na lang. May aim na, tapos nadidig budget. Ano na agad eh. But the thing that we have to hold on to is this. That yung pag tayo nagbigay, mas nasusolidify. Maisipin niyo yun mga kapatid. Humingi kayo ng tawad, di kayo pinatawad. Sino may kapayapaan? Sino yung may kapayapaan? Sino yung makakalakad na sasabihin, ginawa ko ang aking parte? Hindi naman sa pagmamayabang yon ninyo. Pero sa, I will do the best that I can. Magbibigay ako sa Panginoon, gagawin ko yung best. Ito ay para sa Diyos. Kung anong gagawin nyo dito, I trust you. Hopefully, gagawin nyo sa tama. Pero ito ay para sa Diyos, hindi para sa inyo. Tingin po kayo dito mga kapatid, ano? How is the Lord testing you in this area? Sa pagbibigay. Sa pagbibigay ninyo. Do you have pride in what you give? Do you not see it as worship? Do you not see it as, Lord, this is yours? Yung business, trabaho, abroad na binigay mo, it's yours. And this is our worship. Kaming mag-asawa, ako bilang single, kung sino ka man, you give out of worship that Jesus Christ is worthy. Do you do that? Are you doing that? Ito yung pinakamahirap mga kapatid na. Tingin po kayo dito. Madalas pagkausap po yung ibang mag-asawa, sasabihin ko sa kanila, magbigay kayo sa Panginoon. Ayoko pong gawin nila yon dahil sinabi ko lang. Mas magandang gawin nila yon dahil mahal nila si Jesus. Hindi po yan, ito may mga lilinawin din ako. Hindi nyo kailangan magbigay para maligtas. Alam nyo ba yan? Pero mahihirapan akong maniwalang ligtas ka kung ayaw mo magbigay. Ulitin ko, hindi mo kailangan magbigay para maligtas. Pero mahihirapan akong maniwalang ligtas ka kung ang puso mo madamot. Feeling ko masarap ang ulam next week sa swimming. Huwag daw tayo magdamot. Lechon. Hindi, pero naiintindihan niyo ba mga kapatid na it's very hard to believe that you are saved if you are greedy. Hindi ko naman sinasabi na all out ibibigay mo lahat sa simbahan. Pero yung wala ka man lang kagustuhang magbigay, kahit magkano, at i-hoard mo yun sa sarili, issue ng puso yun eh. Kasi pag nakasulat siya, nakita niyo yung nakasulat, di ba? Na natuwa si Paul, balik tayo dun sa verse 17, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Sinasabi ni Paul, kayo ang nag-gain dito. Ang hirap at ang paniwalaan ng verse na to.
Pag binasa niyo yung verse 16, ano nakalagay? Nagpadala pa kayo ng tulong para sa akin. Diba? Ang bilis naman nun. Tumuturo lang ako, lilipat agad. Grabe naman. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. So si Paul pupunta ng Palawan, tapos yung padala nandoon. Diba? Hindi ko alam kung paano pinadala. Hindi ko alam. Baka Gcash. Oh, diba? Apostle Paul, di ba? Kung nasa kulungan, send nyo yung QR ko. Di ba? Hindi ko alam kung paano. Pero napadalan si Paul at sinabi niya, napadalan niyo ako. Ngayon mga kapatid, pag nagpadala ba ang Pilipinas sa US, malaki ba yon? Sa tingin nyo? Ano napadala tayo na 1,000 piso? Malaki kaya sa US yon? It's around kulang $200. Or wala pa. Sorry, wala pa. Mga $20, less than $20 yon. Yung 1,000. So, bakit ko sinasabi mga kapatid? Kasi when you spend that amount, yari, $20 or what, parang ang liit nun. Yung lugar ng Pilipos para sa Romania, parang ganon. May currency difference. Maliit lang ang nabibigay ng Philippine Church and yet nagbigay pa rin sila. Kasi hindi iyon ang sinasabi ni Paul, hindi yung makukuha ko sa inyo. Ang giving na ito, yung makukuha nyo sa sarili nyo, which is an abundance of things that are from God. At kasama doon, pag binasa nyo, pag winord study nyo siya, salamat sa Logos, na binabayaran ng church. Yung Logos Study Bible, sinabi doon, yung verse 17, kahit pinansyal, dumadami. Ibig sabihin, may pangako din ng Diyos na bibigyan kanya pag ikaw talaga ay nagbigay. Kasama yun. Pero mga kapatid, ang issue dito ay ang puso. Verse 18, punta ba tayo? Ngunit mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog. Ako din. Palibas ay tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo na babangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Anong ibig sabihin nito? Yung pagtulong nila sa misyon ni Pablo, sa church, yung kanilang pagbibigay ay offering. Mabangong samyo sa harap ng Diyos. Ang unang nalugod sa inyong pagbibigay ay ang Diyos. Siyang unang nalugod sa inyong pagbibigay. Kaya mga kapatid, mula sa inyong puso, yung inyong kaya at mag-pray kayo, Panginoon, na-expand mo ang aking pananampalataya, gusto ko itong ibigay para sa iyong mission. Imposible yon kung wala ang banal na spirito sa puso mo. Kung ano lang ang meron ka kapatid, hindi po malaki to pastor, pero mabangong samyo yan sa harap ng Diyos. Sa inyo mabangong samyo, isang handog, nakaaya-aya at kalugod sa Diyos. At makinig kayo mabuti mga kapatid, pag in-cross reference mo yan, sabi sa Hebrews, it is impossible to please God without faith. Ibig sabihin, ang iyong pagbibigay ng may kagalakan ay pananampalataya na rin sa Diyos na iyong sinasamba. Pananampalataya din yon. Tingnan niyo po mga kapatid, generosity is an encouragement to us who serve the church. Long-term pastoral ministry is a joy to continue with your aid and giving. Napakasayang gawin ng ministry na kasama namin kayo. Ano po yung encouragement ng inyong pastor? Pag nandun po ako sa Orani, it is when Ma'am Marge and brother and si Kuya Ronnie opened their home. Meron po tayong financial supporter that we can open yung gawain sa Chowking. Napapakain natin lahat ng uma-attend during that time. It is a blessing na mag-start kasama sila Louie and Charlotte doon sa Hermosa. Sila Grace ay bubuksan ang kanilang shop for us to have that activity. Napakadali ng ministry pag may support na ganito. Hindi mo kailangan isipin, ay saan kaya tayo magkikita-kita niyan? Merong bubong, may upuan. Kailangan mong i-preach ang gospel, may kaluwagan at alwang yung puso dahil ang ministry magpapatuloy. Mga kapatid, gusto ko pong dumating ang araw ng ating mga pastors makakapag full-time kasi sinusuportahan sila ng church. Brothers and sisters, ang inyong pagbibigay ay kalakasan ng aming puso.
Salamat po sa mga nagbibigay. Gusto kong sabihin from the bottom of my heart, thank you dahil ang ministry ay nagpapatuloy dahil kasama namin kayo dito. Purihin ang Diyos sa ating tulungan para sa gospel ministry. Amen? Praise God. Tingnan po natin ang susunod na verse, yung verse 19. At sinabi dito, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan at kalwalatian ni Kristo Jesus. We do not teach a God of poverty. Hindi kahirapan ang Christian life. Hindi natin sasabihin na, ay, naku, pag naging Kristiyano ka, napakahirap, magbibigay ka lang, and so on and so forth. We do not believe that is the God that we serve. We do not believe in the God of prosperity. Na pag naging Kristiyano ka, wow, yayaman ka na ang lahat. We do not believe in the God of prosperity. We do not believe in the God of poverty. We believe in the God of providence. That our Lord will provide our needs. At yung mga needs natin, pagkain, minsan hindi masarap, minsan hindi natin gusto, pero meron. Tutulugan, minsan hindi natin gusto, minsan hindi komportable, minsan brown out, pero meron. Mga kapatid, ang binibigay ng Diyos sa atin ay ang kailangan natin. At minsan, tingin po kayo dito mga kapatid, minsan ang kailangan natin ay kabiguan. Minsan ang kailangan natin ay kabiguan. Minsan ang kailangan natin ay broken heart, na masaktan tayo sa mga nangyari. Meron tayong mga kapatid, ayoko na lang sabihin kung sino sila, na nagsuffer sila, ayun, ayong kapatid natin nagkaroon ng blighted ovo, hindi nagtuloy yung pregnancy, and we're praying for them. Hindi naman lahat tagumpay eh. Hindi naman lahat tagumpay. Lalo na, mga kasambahay ni Cesar, sumainyong nawa ang Espiritu, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang kabuuan ng Philippians. Tapakan natin ang Diyos. Grabe, sarap makatapos ng book ng Bible, no? Dinaanan natin yung libro ng Biblia. Let's conclude with this, mga kapatid. The joy in the book of Philippians is found not only in what Jesus has done for us in the gospel, but what He is doing in and for His people through the gospel. Ginagawa niyang mga misyonaryo ang tao. Ginagawa niyang mga generous ang tao. Tinatransform ng Diyos ang puso natin para sa kanyang misyon. Hindi lamang na niligtas tayo ng Diyos. Mga kapatid, tingin kayo dito. Tingin po dito. Hindi lang na niligtas kayo ni Kristo. Mga kapatid, binabago niya pa kayo. Huwag tayong matuwa na niligtas lang tayo ng Diyos. Pangarapin natin na, Panginoon, baguhin niyo po ako. We can move forward in the mission. We can be generous. We can proclaim the gospel. All for the glory of God. Purihin ang Panginoon.